Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magala ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-ani sa iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa kabila ng pagbabawal at pag-uusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang nagpapatotoo sa malawalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay inaasahang magpatotoo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapulong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan niyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay niyo ng inyong ipapitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ng mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumalima sa Kanya. Pagkatapos pagwalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis sa mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaawa ay di na makuhang matuwa at magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal ang kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubari ng aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Inilalarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na iniaalay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayoy sinasamba at niluluwalhati ng sangnilikha. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono.
Sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda, umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias at ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at inila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo,"
Sabi ni Jesus, isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon po ay ikatlong linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. So, ikatlong linggo na. Kamusta po ba? Nasaan po kayo nang si Kristo ay magpakasakit? Nasaan kayo nang si Kristo ay mamatay? Nasaan kayo nang si Kristo ay muling mabuhay? Ha? So parang wala lang. So, huwag kayong magtaka kung bakit parang wala ding nangyayari sa buhay natin. Kasi mahalaga po itong karanasan ng mga alagad. Ikatlong linggo, no? At ang sabi din, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Balikan lang natin ng konti. Ang mga alagad, nang si Kristo ay hulihin, si Kristo ay namatay, ang mga alagad ay nagsipagtago dahil sa takot na sila ay uhulihin din at papatayin din. Bukod doon sa, siyempre, nakaranas sila ng kalungkutan dahil nawalan sila ng minamahal o nawala yung taong nagmamahal sa kanila. Pero nagpakita si Jesus. At ano ang handog ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Ibinigay niya ang pakikipagkasundo sa mga alagad na naduwag, sa mga alagad na natakot. Pero binigyan sila ng kapayapaan ni Jesus. Nakukuha po ba? Kaya lang, ito nga, matapos silang masaksihan na muli nang nabuhay si Jesus. Totoo nga, buhay si Jesus. Totoo nga, ayon sa mga kautusan, nangyari ang lahat ayon sa kautusan. Yun lang, pagdating dito, ang sabi ni Pedro,
mangingisda ako. Sabi naman ng iba, sama kami. Dati silang mangingisda, tinawag sila ni Jesus mula sa kanilang gawain, pinasunod sila. Binago ni Jesus ang kanilang buhay, ang kanilang gawain, ang pang-araw-araw nilang gawain, na bago yon nang sila ay sumunod kay Jesus. Pero nakalimutan ni Pedro. Kaya nga mahalaga din yung pag-iisip ng isang leader, kasi kung ano yung leader, napapasunod niya rin yung mga kasamahan. Kaya nang sabihin niyang, mangingisda ako, sasama kami, mangingisda din tayo. Hindi na yon ang buhay nila. Diba, ang sabi ni Jesus kay Pedro noon, gagawin na kitang mamamalakaya ng mga tao, hindi na ng isda. Kaya, kahit gaano sila kagaling, magdamag silang nangingisda, pero wala silang nahuli. Bokya. Kaya muling nagpakita si Jesus, at nang sabihin ni Jesus, ihulog ninyo sa kabila. Sinunod nila si Jesus, kaya halos lumubog ulit ang bangka sa dami, pero hindi naman lumubog, hindi rin nasira ang kanilang lambat sa dami ng kanilang huli. So, kaya ang tanong ko kanina, nasaan ba tayo nung mga nakalipas na linggo? Pasko na ng pagkabuhay. So, yung iba sa inyo, nagpenitensya, yung iba sa inyo, nagbisita iglesia, at kung ano-ano pang mga tradisyon na ginawa. Pero pagkatapos, bakit lagi tayong bumabalik sa dati? Nakukuha niya po ba? Bakit pilit tayong bumabalik sa dati? Natapos na nga, tinawag ka na nga doon. Yung iba, pwedeng nakaalis ka na sa bisyo, pero bakit balik ka ng balik? Nakaalis ka na sa kasalanan, pero bakit balik ka ng balik? Kaya tuloy, ang buhay natin, walang pag-asenso. Ang buhay natin, walang nagbabago. Kasi tayo mismo ang balik ng balik. Kinuha na tayo ng Diyos mula doon sa dati nating buhay, pero tayo, balik tayo ng balik. Alam mo na. Nakuha na ba? Diba? Kaya kung hanggat hindi tayo natututong makinig kay Jesus, hindi natin makakamtan yung biyaya na talagang siksik, liglig at umaapaw. At hanggat hindi tayo nakikinig kay Jesus, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating isipan. Kasi balik din tayo ng balik sa problema, balik din tayo ng balik sa pinoproblema natin, na pwedeng tapos na yun eh. Dapat mo nang harapin ang mga bago, pero hindi tayo umaalis. Pero sana po, gagaya ng mga alagad na natutong makinig kay Jesus, kung kaya't nangyari ang napakalaking biyaya, napakalaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting namin maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo ang anak mo. Buong tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi na wasyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawang manaig ang salapi at pagkagahaman, bagkus ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan, at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang gabayan at patatagin ng Espiritu Santo ang mga kardinal na maghahalal ng bagong Santo Papa na magiging pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mga hapon. Napupulong ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ipagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa sala para na pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iatiyak mo kami sa lahat. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
say afraid. It is really time you see, I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In your heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I love you, even when you let go, and I love you. Must know I am here. I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I may all anguish or death, I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your breath, and I fill your soul. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you. You must know I am here. I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you. You must know I am here. I am ever with you. Magsiluhod ang lahat. Panalangin para sa nalalapit na paghalal sa bagong Santo Papa. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo ng awang bigyan ng iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin pagmamahal, tunghayan mo at linapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ibagalaw mo kaming maluwalhating magalapin sa pagkabuhay ng
walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga pabatid, una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa mga programa ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para sa nalalapit na halalan. Tumulong po tayo. Ikalawa, ang orihinal na imahe ng ating pintakasing San Jose ay kasalukuyang nasa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Ito ay mananatili hanggang bukas ng gabi pagkatapos ng 7 p.m. farewell mass sa Quiapo Church bago magtungo ang imahe pabalik ng ating parokya. Ikatlo, ang ating pistang bayan sa karangalan ng pintakasing San Jose ay sa darating na 18 ng Mayo na may temang San Jose, tanglaw ng pag-asa, gabay ng bayan ng gagalangin, sapagkat sa pag-asa tayo ay naligtas. Inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod na liturhikong pagdiriwang. Novena Masses sa parokya mula May 9 to 17 sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi tuwing Lunes hanggang Sabado. Ang Novena Mass tuwing araw ng Linggo ay sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon. Ang mga Novena Masses sa mga barangay mula May 9 to 17 ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Magkakaroon ng kumpilang bayan sa darating na May 17 at ang lahat na nagnanais tumanggap ng sakramento ng kumpil ay mangyari makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa mga katekista ng ating parokya. At sa ngalan po ng sambayanang natitipon ngayon, pasalamatan natin ang ating tagapamunong pari, ang ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Di Badong, at ang ating mga May Flower sponsors, ang Atienza, Valerio, and Fernandez families. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli susunod na Sabado, May 10, sa ika-8 ng gabing banal na misa dito sa ating kapilya. Sa bahagi pong ito ay tinatawagan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buong buwan ng Mayo na mangyaring lumapit sa harapan po ng ating santuaryo para po sa pagbabasbas. Muli po yung may mga may birthday ngayong May, mangyaring lumapit po dito po sa unahan. Panalangin ng pagbabasbas. Panalangin tayo. Diyos ng sanlilikha, inihahandog namin sa iyo ang papuring pasasalamat para sa kaloob mong buhay at pagkira. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod na inaalala at ipinagdiriwang ang kanilang araw ng kapanganakan. Pagpalain mo sila ng iyong pagmamahal at pakikipagkaibigan upang patuloy silang lumago sa kalulungan, kaalaman at makalangit na biyaya. Habang nagagalak sila sa iyong handog na buhay at pag-ibig, pamilya at mga kaibigan. Pagpalain mo sila sa iyong presensya at yakapin sila ng iyong pag-ibig upang matamasa nila ang maraming maligayang taon na kalugod-ugod sa iyo. Pagyamanin sila sa kabutihan mo at palakasin sila sa bigkis ng katapatan at kapayapaan upang walang hanggang nilang namasahin ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Ngayon ay ating isasagawa ang pag-aalay ng bulaklak sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. O Mariang
Walang lukhang mapanan, tanging pinili sa lahat ng Diyos sa ligtas. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay. Palitan mo, Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Kaya kami naparito, Ama, Inang masaklolo, paghahandog pananakano, itong bulaklak sa payo, itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay. Palitan mo, Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Ang mga natuyong kahoy na nilatana ng panahon, pawang sumisibol ngayon sa pagsinta sa hirapon. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay. Palitan mo, Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Ang naninirang bunga ng mga panahon una, ngayon'y nangangahapita ng mabababugsang pagla. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay. Palitan mo, Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay. Palitan mo, Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagkalain ngayon, makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pagkasama ng misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.